Traffic flow versus density naman na. Last time is speed and density. Ngayon, traffic flow and density naman tayo. Alalahanin naman natin na mayroon tayong dalawang important na variables, traffic flow and traffic density. Remember, sinabi ko nung last, yung first part ng video na ang Q. Bakit Q ang traffic flow? Kasi po sa hydraulics, Q din ang water flow or discharge. Okay? Basta kung flow, Q yan. Tapos yung traffic density naman ay K. Okay? And ang units ng vehicle ay yung traffic density, vehicle per 1 mile of kalsada. Okay? Just remember guys, hindi mo ma-measure, paano mo ma-measure ang density ng kalsada? Hindi naman nakabase yan sa volume guys, kasi wala ka namang pakialam sa volume ng kalsada. Volume mismo, pavement, yung thickness ng kalsada, tapos ano, hindi. Importante dyan, para sa transportation, is yung number of vehicles na dumadaan at a particular length. Kasi length and number of vehicles ang importante dito, hindi yung volume ng kalsada mismo. Okay? So, ito naman yung ating graph. Bago natin makuha yung equation nito, kailangan muna natin i-graph. And imagine again, tulad ng last time, meron tayong 1 mile highway. Visualize. Tas, kung walang, dito naman, ang traffic flow guys ay yung number of vehicles na dumadaan sa isang oras. So parang medyo mahirap silang ipagkumpara dito sa density. Sa density naman, sa isang mile. Sa traffic flow per oras naman. Imagine, walang dumadaan na sasakyan. Sa isang oras naghintay ka. Sa isang oras sa isang kalsada walang dumadaan. Anong mangyari? Ibig sabihin walang traffic density doon. Kaya kung titignan mo, 0, 0, kung ang ating density ay 0 or walang sasakyan na dumadaan, wala din traffic flow. Pero pag may konting dumadaan, imagine, tatlo sila. Ibig sabihin nun, may konting density. E di may konting traffic flow din. Okay, pag medyo dumami ang mga sasakyan, ibig sabihin, medyo marami na yung K, edi dagdagan mo pa yung ating traffic flow. Kasi dumami na yung dumadaan na kalsada sa isang oras. Pero, pag sobrang dami na ang ating sasakyan ng kalsada, bumabagal na sila. Anong ibig sabihin nun sa traffic flow? Bumaba na. Kasi kukunti na yung dumadaan na sasakyan sa isang oras. Hinintay mo kasi sa bagyo nga. May minsan, ang kalsada is sa sobrang traffic, mag-antay ka dun ng 1 hour. Hindi ka pa lumalagpas sa isang mile dun. Andun ka pa. So, ilang sasakyan ang dumaan or lumagpas sa 1 mile na yun? Kukunti or halos wala. So, kung sobrang laki ng density pala, yung number of sasakyan na dumadaan or lumalagpas sa 1 mile na yun or dumadaan sa isang point ng kalsada ay kukunti na. Kaya mangyari, yung kanina, di ba na traffic, parang traffic sila pero hindi talaga absolutely traffic. Sobrang taas ng density, bababa naman yung ating Q. Pag punong-puno naman na yung kalsada ng sasakyan, tapos 1 hour, ganito pa rin siya, ibig sabihin, walang dumadaan na sasakyan sa isang point dito. Or walang lumalagpas sa isang mile. Ibig sabihin, wala nang traffic flow dyan, 0 na siya. Kung maximum yung ating density, 0 na yung ating traffic flow. Walang dumadaan na kalsada sa isang point na kalsada. Mag-antay ko doon na isang oras. Let's say na nasa isang entrance ka. Welcome to San Carlos City. Nandun, nihintay mo pa yung pinsan mo na galing doon. Nasa sasakyan na lumagpas sa entrance. Wala pa din hanggang ngayon kasi na-traffic sila. Parang ganun. Wala pang dumadaan. Masyado na traffic. So, yun ang traffic flow. So guys, kung nakikita mo pala ang behavior nito, na yung kung kulang is bababa ang traffic flow pag kulang yung density, pag mababa din naman pag sobra ang density, yung ideal pala na density para ma-attain natin yung ideal traffic flow ay nasa gitna tayo dapat.
Kaya yun, kung nasa gitna tayo, ayun, marami sila, yun, ulitin ko, medyo marami sila, at least mabilis din yung pagdaan nila. Ibig sabihin na maximize natin ang paggamit natin ng kalsada. Na maximize natin din yung traffic flow dyan. Marami ng sasakyan dumadaan sa isang point. So kung na-maximize natin yung traffic flow, na-maximize, siyempre bibilis din ang trabaho ng mga tao dito. Yung economy, bibilis. O, di ba? In general, uunlad ang bansa pag ganun. Pag laging ganyan, laging maximized. Okay? So yan naman, yung maximize is nandito siya sa gitna. Traffic density capacity and traffic flow capacity yung tawag pag ideal. Iba po ang maximum sa capacity. Ang capacity, yun lang yung kayang i-accommodate ng kalsada na maximum. Yung pinaka-ideal na kaya ng kalsada. Iba naman yung traffic jam na density. Parang maximum nga talaga siya. Pero hindi naman natupad yung gusto naman ni traffic flow. Kailangan mag-agree yung dalawa. Kaya dapat nasa gitna tayo para maximize yung dalawa. Okay, so yung ang behavior. Okay, so where was I? So ang behavior pala ng traffic flow and density dito, guys. Parabolic to. Tingnan, parabolic. Parabolic. Ayun, parabolic siya. Pababa na parabola. Okay, so kung parabolic pala to. Since pag parabolic kasi, ibig sabihin, ang kulang ay bawal. Ang sobra, bawal din. Dapat nasa gitna tayo. Yun ang ibig sabihin ng parabolic. Kung ganyan pala ang behavior, pwede natin gamitin ang derivation dito para makuha natin yung horizontal tangent line. Maging zero yung slope sa maximum or minimum. Pero since maximum ang nandito, madali lang kunin ito by derivation. Okay? So ito yung paano naman natin kunin yung equation ng ating traffic flow and density relationship. Gamitin naman natin si speed density equation. Ito yung nakuha natin sa speed density relationship na equation. Ito yung linear equation na nakuha natin kanina ay nung last video. Yung Green-Shields model, okay? Gamitin natin yan plus yung ating traffic flow equation na yung binigay ko nung first video, yung part 1. Diba, yung tatlong magbabarkada, ito daw yung relationship nila. I-mix mo yan dito sa speed density equation and magkakaroon na tayo ng traffic flow and density equation. Paano naging ganun? Kasi kailangan natin i-eliminate muna si speed dito, si mu, para ang matitira Q and K lang na variable. Kasi Q is traffic flow, K is density. Okay, so eliminate na natin ngayon. So, yun, si mu na to, i-substitute natin dito sa mu, sa Q equals UK, mawawala na si mu. Okay? Pero andito si mu F. Huwag kang mag-alala sa mu F and KJ. Constant mga yan. Always given ang mga yan. Kasi property yan ng kalsada. Iba kasi ang free-flowing speed sa 4-lane, 2-lane, 1-lane sa bridge, iba din sa expressway. Kaya talagang laging binibigay yan. Okay? Next. Yan. So, nilinisan ko lang yung equation. Ito na yung official traffic flow and density equation. Ito naman yung ating simbolo. Q is for traffic flow. K is for traffic density. Ito yung mga orange, dark orange na to. Sila yung mga variable. Kung naiba mo yung isa, may iba din yung isa. Yung yellow naman is yung mga constant. Always given ang mga yan. How to determine K cap and Q cap naman? Kung, di ba, kung nakukuha natin ang ating KJ and di ba, meron kasi tayong ideal na K cap ay density and traffic flow. Paano natin makuha ang mga yan? Derivation, yung sabi ko kanina. For K cap, gamitin mo yung equation ni traffic flow and density na kakakuha lang natin. I-derive mo, gawin mo 0 yung slope. Kasi 0 ang slope pag nasa maximum. And then, maging ganyan hanggang sa yung K pala at that point. Gawin mo ng K cap kasi ang tinutukoy niya K cap na yan. So, ito na yung formula ng K cap natin. Gets? For Q cap naman,
Gamitin mo naman si QUK. Yan. Pag si QUK, gawin mong cap yung isa, maging cap lahat. No? Ganun po talaga yung mathematical rule dito. Pag directly proportional sila. Kung numerator lahat, binago mo yung numerator, mababago din lahat ng numerator. So after that, naulit lang yan. Alam mo naman na, ang goal natin dito sa Q cap is equals to mu cap times K cap. Pwede na to actually maging formula ng ating Q cap. Kasi Q cap ang hinahanap natin. Kaso, meron tayong sagabal na yung mu cap. Paano kaya pag unknown ito, hindi na natin makukuha si Q cap. Pag wala tayong mu cap, hindi natin alam yan. Alisin natin yan. Ang goal natin, i-eliminate natin si mu cap. Pati din dapat si K cap dito. Dapat wala silang dalawa para mas madaling i-solve. Okay? So, alam naman natin na si K cap kanina ay kg over 2. Nakuha natin kanina lang. Tapos si mu cap naman is galing dito sa Green-Shields model. Gawin mong cap si mu. Kung ginawa mong cap si mu, lahat ng variable is maging cap na. So, si K cap naging cap. Si K naging cap. Tapos yung mga constant, syempre, wala silang pakialam, hindi sila mababother kasi constant lang sila. Ang variable lang ang magiging cap. I-substitute mo na yung dalawa dito. So, first, i-substitute mo muna si mu cap para saka mo alisin si K cap para sabay-sabay na. Okay, i-substitute na natin si K cap. Yan. Na-substitute ko na si K cap. And then, linisan na natin ang equation. Maging ganyan na yung ating formula ng Q cap. So, ang ating mu f and kj, constant pa rin mga yan. So, always given naman sila. So, easy peasy na makuha ang ating Q cap. Ayun lang guys. Kung hindi nyo pa naintindihan to, i-backwards nyo lang ulit. Okay, so mahirap ba? Just remember this too. Ang ginagamit lang natin sa pag-derive ay yung speed density equation. Tapos yung traffic flow formula, yung magbabarkadang tatlo. Ayun lang naman. And makukuha mo na lahat ng formula in relation to that.